Sunod-sunod na suntok at tadyak ang sinalo ng dalagitang yan sa kamay ng kanyang mga kapwa minor de edad sa Talisay, Cebu. Maririnig din sa viral video ang paghagulgol ng biktima sa beach. May pagkakataon pang napahiga siya sa baybayin ng suntukin ng babaeng nakaitim. Ayon sa Talisay Women and Children Police Department, pinagtulungan ng biktima na saktan umano niya ang ilang dalagita. Inaalam pang sanhi ng gulo. Isinailalim na sa intervention ng biktima at 5 minor de edad habang ipinatawag naman sa case conference ang kanilang mga magulang. Wala silang pahayag. Lumipad na po kaninang madaling araw ang unang batch ng mga Pilipinong tutulong sa search and rescue mission sa Myanmar. Para sa iba pang detalye, kausapin po natin si Health Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Secretary Herbosa. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat na nasubaybay ng Balitang Hali. Opo, ano pong specific na lugar sa Myanmar ang target ng rescuers mula po sa Pilipinas? Hindi ko maalala yung pangalan but it's a specific place already defined ng Office of Civil Defense na coordinate na ito. So ngayon siguro nasa Bangkok sila kasi may stopover sa Bangkok at pagkatapos noon may 2 hours na layover at lilipad na sila sa Myanmar. Yung mga nawawala lang po bang Pinoy ang unang target nila doon o talagang for the whole 2 weeks, syempre talagang katuwang na ho sila ng iba't iba pang mga rescuers? Country assistance ito, no? So ito ay ni-request ng country of Myanmar at nag-offer tayo ng ating expert teams, no? Madaming membro ito. We have 91 members in the team. 32 ay yung Philippine Emergency Medical Assistance Team na WHO certified. Tapos nandyan din yung ating Bureau of Fire, yung Urban Search and Rescue. Ito yung mga hahanap ng mga nalibing sa mga collapse structure. At nandyan din yung Disaster Response Unit ng Armed Forces of the Philippines. At of course, yung ating mga piloto sa Air Force. At bukod po sa kanilang expertise, sir, meron ho bang iba pang mga dala ang ating team tulad ho ng equipment, gamot at iba pang supplies? Correct. These are self-sustainable teams, no? For 2 weeks. Ang unang experience ng ating team na to was in Turkey noong kailang taon nakaraan. At ngayon ito ng ating pangalawa na in another country as WHO certified. Alam nyo, there are only 52 certified by WHO in the world. Atin ay 3. Ang tawag nila number 44, 45 at 46. Isa po dyan sa JB Lingad, yun po yung team na pumunta sa Turkey. Pagkatapos yung sa NCR, Jose N. Rodriguez, at yung sa Visayas, ito yung Eastern Visayas Medical Center. So experience din sa disaster yung mga yan dahil naka-experience yan ng Typhoon Haiyan o Yolanda. Victims din sila, kaya naka-respond din na rin. Number 2, hinalo namin yung ibang teams na may ibang membro na may experience doon sa Turkey earthquake para may combination tayo. So yan ang kanilang mga kasama. 91 lahat ang galing sa Pilipinas. 32 ang galing sa Department of Health. I see. At sir, ito hong 2 weeks na ito, maaari ho bang ma-extend pa kaya ito? Kung sakasakali, ano ho yung mga senaryo na po pwede hong maging dahilan para sa kanilang extension? So, usually ang kanilang equipment, self-sustaining, good for 2 weeks. Kung kailangan mag-extend, magre-resupply tayo or magpapalit. That's why meron tayong 2 other teams na naka-standby para hindi masyadong matagal yung ating mga volunteer doctors and nurses doon sa isang disaster area. Okay, so clarification lamang po, sir. Mahigit 90 po ang unang batch ng lumipad po papunta po sa Myanmar? Yes po, 2 C-130 ng ating Armed Forces of the Philippines ng Air Force. Okay, at ito lang ho, maiba naman din po tayo no, dun sa pagresolba naman po dun sa sinasabing overcapacity ng PGH. No, hindi na ho sila makatanggap doon ng mga pasyente sa kanila pong emergency room. Kamusta po? Ano ho ang update natin doon? Actually, binabantayan ko yan at mukhang na-decongest nila sapagkat may mga umuuwi naman na pasyente. At pag nakauwi na yung mga inpatient, na ipapasok from the emergency department yung mga pasyenteng nakakabit sa mga ventilator at na nakabit dito sa oxygen port. So ang rason talaga hindi naman nagre-refuse ang PGH, no? Ang problema, mas delikado ang buhay nila pag kulang na kami ng oxygen ports na life-saving. Alam niyo naman, ang dinadala sa PGH, kadalasan yung pinaka-serious at halos namatay na. So very important na ma-warningan sila. At sumalon naman yung ating 17 other hospitals sa Department of Health dito sa NCR. So ano yan, basta, pero hindi nila nire-refuse kung talagang serious na,
tatanggapin pa rin nila sa PGH. Pero wina-warningan lang yung iba na medyo matatagalan ang treatment sa inyo. Kung makakalipat sa iba, lilipat sa iba. Opo. At saka yung siguro yung pagpapalakas din po ng iba pang mga ospital po natin doon sa mga iba't ibang hospital sa paglilipatan. Yan po ang hiling nila. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Secretary. Maraming salamat. Magandang umaga po. Health Secretary Ted Herbosa po ang ating nakausap. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang hadlang sakaling formal na nilang hilingin sa International Criminal Court ang interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang kliyente. Mula po sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, naniniwala nga ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbibigyan ng International Criminal Court oras na hilingin nila ang interim release para sa dating Pangulo. Binigyang diin ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapalaya habang iniimbestigahan pa ang kaso. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight. The second of which is the risk of interference of witnesses with the evidence, and a third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation, so there is a right for Mr. Duterte to be released. Hindi man masabi kung kailan ihahain, tinatrabaho na raw nila ang paghiling para sa interim release. Sabi pa ni Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippines situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that the defense will raise. This is something that has been argued over the last number of years. Sinisika pa naming kunan ng pahayagang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang iginiit na pasok pa rin ito sa jurisdiksyon ng ICC. Maging ang International Criminal Court, sinabing meron silang jurisdiksyon sa mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. Ayon sa depensa, kung kakatigan ng mga hukom, hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Ngayong araw lang uli nakadalaw sa kulungan si Kaufman. Aniya, sumailalim siya sa operasyon pero maayos na raw at kaya niyang depensahan ang dating Pangulo. Matagal na raw kilala ni Kaufman ang makakatunggalin sa korte na si ICC Prosecutor Karim Khan, na dati na niyang pinuri bilang isang mahusay na abogado. Kaya nang matanong kung magiging matindi ba ang kanilang tapatan sa korte, Lawyer just like you. And if you know how we all work and how the law works, we are impartial. We are officers of the court. My duty is to do my absolute best for Mr. Duterte, and I hopefully will ensure his acquittal. Mr. Khan's duty is to ensure that justice is done, and I trust that he will do that. Nagpapasalamat naman si Duterte sa mga sumusuporta sa kanya, kasabay ng pakiusap na wag nang makialam sa kaso. There was a huge outpouring of support and love both in the Philippines and here in the Netherlands, and that has touched him. He's been made aware of it, and he's very grateful for that. The family want to make it clear, and he endorses this, that there should be no interference with the judicial process. The politics is one issue. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. Connie, bagamat in high spirits, sinabi ni Attorney Kaufman na nahihirapan pa rin daw na makapag-adjust sa loob ng ICC detention facility ang dating Pangulo, lalo't 80 years old na siya at may iniinda pang ilang mga sakit. At yan pa rin ang pinakasariang balita mula dito sa The Netherlands. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Mahigit 1,000 pet owners at animal lovers ang naki-ready, set, paw
sa isang fun run sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Yan po ang Positive Strides Run for the Homeless Tales. Isa sa mga nanguna sa fun run ang Pinay track and field legend na si Elma Muros. Isinama rin ng ilang runner ang kanilang pets na todo costume pa sa racetrack. Ayon sa mga organizer ng fun run, lahat ng nalikom nila sa fun run ay ilalaan sa mga ligaw na aso at pusa. Layon din ng event na i-promote ang animal welfare at responsible pet ownership.